Kumusta? Sa unang bahagi ng Paano Gumaling Mag-English, pinag-usapan natin ang mga epektibong paraan upang mapabuti ang iyong pagsasalita ng English. Ngayon, sa Part 2, ating tututukan ang mga karaniwang pagkakamali sa pagsasalita at pagsusulat ng English. Mahalaga na malaman ang mga ito para maiwasan at maging confident sa pagsasalita. Kaya mag-subscribe na sa channel na ito upang tuloy-tuloy ang pag-improve mo. Ang English ay pangalawang lengguwahe lamang natin, ngunit marami ang napapabilib sa galing nating magsalita. Meron lang talagang pagkakataon na nakaka-confuse ang mga salitang pareho ang tunog at bigkas, ngunit magkaibang spelling. At sa dami ng rules ng grammar, nakakalito talaga. Sa panahon ngayon na madalas tayong makipag-usap sa pamamagitan ng calls or chat at nakakahiligan natin ang mag-post o mag-comment sa social media, mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang ating grammar at spelling. Narito ang mga common mistakes natin sa paggamit ng English. Your at your. Pareho ang tunog at bigkas. Huwag nang pahirapan ang sarili sa pagsabi, ngunit magkaiba ang pagsulat at gamit. Ang unang your, Y-O-U-R, ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari. Sa Filipino, ang katumbas ay sa iyo. Halimbawa, is this your book? Sa iyo ba ang libro na ito? Ang your, Y-O-U'-R-E ay pinaikling anyo ng UR. Halimbawa, you're welcome. You are welcome. I hope you're okay. I hope you are okay. Dito tayo sa pangalawa, madalas magkamali. Kapag nakikipag-usap tayo harapan o sa call, walang problema dahil pareho ang bigkas. Pagdating sa text at chat, madalas ay pinapaikli natin ito, pero kailangan mo pa ring i-check ang pagkakaiba. Ang your na pagmamay-ari ay maaaring magkadikit na letters U at R. Pagdating sa UR, kailangang paghiwalayin ang dalawang letra. It's at its. Pareho ang bigkas, ngunit magkaiba ang gamit. Ang unang its, ITS, ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari. Halimbawa, the dog wagged its tail. Ang pangalawang its, IT''S, ay pinaikling anyo ng it is o it has. Halimbawa, it's raining outside. It is raining outside. It's been raining since yesterday. It has been raining since yesterday. Narito naman ang madalas nating gamitin sa text o chat, lalo na sa mga mag-partners. It's not you, it's me. It is not you, it is me. Sa pangungusap na to, kailangan ang gagamitin natin ay IT''S. There, there, there. Tatlong magkakaibang salita, ngunit pare-pareho lang ang kanilang bigkas. Ang ilan sa atin ay binibigkas sila ng paiba-iba. Ngunit huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Bigkasin mo sila ng pare-pareho. Maaari iyon. Iba-iba nga lang talaga ang gamit nila. Una, ang there na THEIR ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari. Their house is big. Ang pangalawang there na THERE ay tumutukoy sa isang lugar o posisyon. The book is over there. At ang pangatlong there naman, ang THEY''RE ay pinaikling anyo ng they are. They're going to the park o they are going to the park. Narito ang halimbawa ng isang pangungusap gamit ang tatlong salita. They're going to park their cars over there. Huwag malilito, iwasang pagbali-baliktarin ang mga salitang ito.
Loose at loose. Parehong bigkas, ngunit magkaiba ng baybay at gamit. Ang naunang loose, L-O-O-S-E, ay nagpapahiwatig ng pagiging maluwag o hindi masikip. These pants are too loose. Ang pangalawang loose, L-O-S-E, ay pandiwa na nangangahulugang mawala o matalo. Don't lose your keys. Narito ang halimbawa ng madalas nating mabasa sa text o chat. I don't wanna lose you. Isang O lang po ang gagamitin natin dito. Advice, advice. Tulad ng mga nauna, pareho lang ang bigkas, ngunit magkaiba ang baybay at gamit. Ang unang advice, A-D-V-I-C-E, ito ay pangalan na nangangahulugang recommendation o payo. He gave me good advice. Ang pangalawang advice, A-D-V-I-S-E, ay pandiwa na nangangahulugang to recommend o magbigay ng payo. I advise you to study well. Sa unang pangungusap, maganda ang kanyang advice. Ito ay ginagamitan ng advice with the letter C. At sa pangalawang pangungusap naman, magaling siyang mag-advise. Ito ay ginagamitan ng advice with a letter S. Huwag itong pagbali-baliktarin, tandaang mabuti. At ang panghuli ay ang paggamit natin ng did o didn't sa pangungusap. Tandaan, ang did o didn't ay sinusundan ng base form o present tense. Kaya ang pangungusap na she didn't went to the party ay mali. Dapat, she didn't go to the party. I-check nating mabuti ang paggamit natin ng did at didn't dahil parehong mahahalata ang pagkakamali sa calls at chat. Narito ang madalas nating gamiting pangungusap. Did you eat na? Ito po ay mali. Dapat, did you eat na? At hanggang dito na lamang muna tayo. Salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan tungkol sa mga karaniwang pagkakamali sa English at kung paano ito maiiwasan. Huwag kalimutang patuloy na mag-practice dahil nga sa kasabihang, practice makes perfect. Hanggang sa muli, paalam!